Nagbubukas ang pelikula sa isang bangka na naanod sa gitna ng karagatan, kung saan makikilala natin ang bida, si Zhang Yao. Pagkatapos magretiro mula sa militar, si Zhang ay nagsimulang mangisda kasama ang kanyang mga kaibigan sa hukbo upang suportahan ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng 7 buwan, sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang tahanan. Sa kanyang pagkabalisa, ang kanyang restaurant ay nakasara, at ang kanyang asawa ay wala kahit saan. Isang kapitbahay pagkatapos ay ipinaalam kay Zhang na ang kanyang asawa ay naging isang adik sa droga at ngayon ay nakatira sa ilalim ng isang tulay sa tabi ng iba pang katulad niya. Nang marinig ito, isang gulat na naiiyak na si Zhang ay agad na sumugod doon at natagpuan ang kanyang asawa sa isang nakakagulat na kalagayan. Ang isang flashback ay nagpapakita na ilang buwan nang umalis siya, may ilang mga gangster na dumating sa kanyang restaurant at niloko ang babae sa pag-inom ng alak na may nakalagay na gamot. Naging adik siya pagkatapos noon at kalaunan ay ibinente niya ang lahat ng kanyang pag-aari para lang makabili ng mas maraming gamot. Isang araw, habang nasa ilalim ng impluwensya, napabayaan niya ang kanyang anak na babae sa lansangan na sa kasamaang palad ay nabangga ng truck at namatay. Sa kasalukuyan, ang babae ay dinaig ng pagkakasala at umakyat sa isang tulay upang tapusin ang kanyang buhay. Isang naguguluhan na si Zhang ang nagmamadaling umakyat at nakiusap sa kanya na huwag itong gawin. Tinitiyak niya sa kanya na dadalhin niya siya sa rehab at maaari pa itong gumaling at mamuhay ng normal. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nawalan ng pag-asa at nauwi sa pagkawala ng buhay, na iniwan si Zhang na wasak. Naputol ang eksena sa pagkalipas ng 2 taon, nang ang isang pulis na nagngangalang Ando ay nagsagawa ng pagsalakay sa isang hideout ng bentahan ng droga. Nakuha niya ang isang malaking bilang ng mga pakete ng droga at naaresto ang mga pusher. Ngunit biglang isang lalaki ang dumating at kinuha ang ilang pakete ng droga. Iginiit niya na 2 pakete lang ang kailangan para sa ebidensya dahil ang bagay na ito ay kay Mukon, ang pinakamalaking drug kingpin ng lungsod. Bagamat naiinis si Ando sa sitwasyon na ito, wala siyang magagawa kundi pumayag. Pagkatapos ay ipinapakilala si Mukon, na lumalabas na isang matandang lalaki na nahihirapan sa mahinang kalusugan. Siya ay binisita ng kanyang kanang kamay, si Heta, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanyang anak sa labas na si Siwang. Ayon kay Heta, si Siwang ay kasalukuyang nakakulong sa Pilipinas at isang delikadong convict. Matapos mamatay ang kanyang ina, lumaki siya sa lansangan at naging leader ng gang sa murang edad. Ibinunyag ni Heta na si Siwang ay nakagawa ng hindi mabilang na mga pagpatay at hindi man lang nag-atubiling kumain ng mga tao. Sa kabila ng mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng kanyang anak, si Mukon ay nananatiling hindi nababahala. Sinabi niya na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal at nais niyang ayusin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Hinimok ng matanda si Heta na dalhin si Siwang sa kanya gamit ang anumang paraan na kinakailangan. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Siwang na payapang natutulog sa kanyang selda sa bilangguan. Ilang sandali pa, maraming gwardya ang pumasok at sinimulang salakayin siya ng sabay-sabay. Nang tuluyan ng pumanaw ang kriminal, makikita natin ang bidang si Zhang Yao, na pumapasok sa silid. Pagkatapos ay isinuot niya ang uniforme ni Siwang at gumawa ng ilang hiwa sa kanyang mukha upang maging katulad niya. Kinaumagahan, si Zhang Yao, na ngayon ay nasa ilalim ng pagkakakilanlan ni Siwang, ay pinalabas sa bilangguan. Tumungo siya sa lungsod sakay ng barko, at sa daan ay sinalubong siya ni Ando. Lumabas na kinuha ng pulis si Zhang para gayahin si Siwang para mapabagsak nila si Mukon at ang operasyon nito. Sumasang-ayon din at humihingi ng katarungan si Zhang sa nangyari sa kanyang asawa at anak na babae, na ang buhay ay nasira ng droga. Sa makatuwid, inutusan siya ni Ando na gamitin ang pagkakakilanlan ni Siwang upang makuha ang tiwala ng matanda na lansagin ang kanyang imperyo. Nang maglaon, makikita natin si Mukon sa isang pulong kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo, si Anpei, na siya ring punong komisyoner ng pulisya. Pinag-uusapan nila si Siwang at nagpapahayag ng pananabik sa kanyang pagbabalik. Sa sandaling yun, dumating si Ando sa bahay, at malalaman natin na siya ay pamangkin ni Anpei. Nadatnan niya ang batang may bahay ng kanyang tiyuhin na si Nancy, na nagsabi sa kanya na nasa pagpupulong ang matandang lalaki. Napansin ni Ando ang mga sugat sa kanyang mga kamay at tinanong siya kung sinaktan muli siya ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman ay itinanggi niya ito at sinasabing kasalanan niya ang pagsasabi ng maling bagay. Nalungkot at nagalit si Ando sa sitwasyon, at malinaw na may nararamdaman ito para sa kanya. Maya-maya, dumating si Zhang sa bahay at kumilos na parang baliw na walang takot.
Agad siyang nakipag-away sa isa sa mga alip-ores ni Heta at brutal siyang binugbog. Ang kaguluhan ay tuluyang napigilan ni Mukon, na tuwang-tuwa nang makita ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Naging emosyonal si Mukon at niyakap si Zhang, gayunpaman, sa kabila ng taus-pusong sandali, kailangan pa ring tiyakin ni Mukon na anak niya ang lalaking ito. Kaya lihim siyang kumuha ng dugo ni Zhang at ipinadala ito para sa pagsusuri sa DNA. Sa gabi, nagdaos si Mukon ng isang malaking salo-salo upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Siwang. Natanggap din niya ang mga huwad na resulta ng pagsusuri sa DNA at napanatag ang loob niya nang malaman na anak niya nga ang lalaki. Pagkatapos nito, tumungo si Mukon sa entablado at ipinakilala si Zhang sa lahat bilang ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Ibinigay pa niya sa kanya ang kanyang Buddha necklace bilang senyales na si Siwang ang papalit sa kanyang negosyo. Kinabukasan, agad na pumasok si Zhang sa trabaho at nagsimulang pangasiwaan ang negosyo ng kanyang peking ama. Una niyang inasikaso ang paghahanap ng isang drug dealer na nagngangalang Bale, na nagnakaw mula sa kanila ilang linggo na ang nakararaan. Nagtipon si Zhang ng ilang alip-ores at hindi nagtagal ay dumating sa isang madilim at nabubulok na gusali na puno ng mga tulisan. Sa kalaunan ay naabutan niya ang kanilang pinuno, si Bale, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, inatake siya ng ilang mga gangster. Gayunpaman, madali silang natalo ng dating sundalo at nagawang patayin ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos, walang awa niyang binugbog si Bale, at nang papatayin na sana niya nito ay nagsimulang umiyak at magmakaawa si Bale para sa kanyang buhay, na nagsasabing handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik si Zhang sa bahay at buong pagmamalaking inihandog kay Mukon si Bale at ang mga ninakaw na gamit. Tuwang-tuwa ang matanda dahil hindi lang ibinalik ng kanyang anak ang droga, napasuko niya rin ang kanilang mga kaaway. Sa wakas ay pinagkatiwalaan ni Mukon si Zhang sa kanyang mga gawain sa negosyo at ipinadala siya upang siyasatin ang pasilidad ng produksyon ng droga. Sa mga sumunod na araw, si Zhang, kasama si Bale ay pumunta upang siyasatin ang kanilang mga pabrika sa buong bansa. Siya pagkatapos ay nagpapatupad ng iba't ibang mga diskarte upang mapabuti ang kanilang mga operasyon, na nagreresulta sa isang makabuluhang pagtaas sa kita. Pagkalipas ng mga araw, nakipagkita si Zhang kay Ando at ibinigay sa kanya ang mga lokasyon ng lahat ng kanilang mga pabrika at ruta ng pagpapadala. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na ang impormasyong ito ay hindi sapat. Idinagdag niya na si Mukon ay may pribadong vault na naglalaman ng malaking halaga ng itim na pera at impormasyon tungkol sa mga nasuhulan na opisyal. Sinabi rin niya na makapangyarihan si Mukon dahil sa pakikipagsosyo niya kay Anpei, at hinihimok si Zhang na magtanghal ng isang drama na mag-uudyok ng digmaan sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing yun, nakipagpulong si Zhang kay Anpei at ipinaalam sa kanya na 10% na lamang ng tubo ang kanyang matatanggap ngayon kaysa sa kasalukuyang 40%. Halatang ikinagalit ito ng matanda, na sinasabing sumusunod lamang siya sa utos ni Mukon at hindi sa utos ng iba. Ngunit mahinahon na ipinakita sa kanya ni Zhang ang isang video kung saan nakitang pinapatay ni Anpei ang isang tao. Nagbanta siyang ilalantad dito, at tumugon ang komisyoner sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanya at pagkakulong sa kanya sa isang selda ng bilangguan. Sa gabi, dumating si Bale at ang kanyang mga tauhan sa istasyon ng pulisya at sinalakay ang lugar na may dalang mga pampasabog at mga baril. Samantala, pauwi na si Anpei nang matanggap niya ang balita at nadismaya. Agad niyang tinawagan si Mukon upang ipaalam sa kanya ang mga aksyon ng kanyang anak, na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, ang argumento ay nagpalala sa sakit ni Mukon nang labis na nagsimulang magkasakit. Hindi nagtagal ay biglang may sumabog malapit sa sinasakyan ni Anpei, na muntik na niyang ikinamatay. Sa ibang lugar, pinalaya ni Ando si Zhang mula sa kanyang selda at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagbabago ng mga plano. Malapit nang mamatay si Mukon, kaya dapat pumunta agad si Zhang sa kanya para makuha ang password at lokasyon ng vault. Nang maglaon, nilapitan ni Zhang ang naghihingalo na si Mukon, na humingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya at sa kanyang ina maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang lokasyon ng vault at ipinaalam kay Zhang na ang password ay nasa Buddha necklace. Nang marinig ito, sa wakas ay sinabi ng isang nasisiyahan na Zhang kay Mukon na hindi niya anak at patay na ang totoong Siwang. Natigilan ang matanda ngunit namatay na ito bago pa siya makapagsalita. Sumunod, pumunta si Zhang sa sala at ibinalita na patay na ang matanda. Pagkatapos ay sinimulan ng abogado na basahin ang kalooban ni Mukon, na nagsasaad na ang susunod na chairman ay si Siwang at siya ang magmamana ng lahat ng pag-aari ng kanyang ama.
Ngunit hindi sumang-ayon si Heta na galit na binaril ang abogado. Ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at ipinahayag na siya ang dapat na susunod na chairman dahil ilang taon na siyang nakasama ni Mukon. Pagkatapos ay sinimulan ni Heta na barilin ang lahat ng hindi pumanig sa kanya, na lumikha ng lubos na kaguluhan sa bahay. Sina Zhang, Ando, at Bale ay nagtulungan upang lumaban sa kanya. Gayunpaman, dahil sa napakaraming bilang ng mga kaaway, nagpa siya ang tatlo na umatras at maghagis ng bomba sa bahay. Karamihan sa mga alip-ores ay namatay sa pagsabog, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Heta. Pagkatapos ay sinimulan niyang salakayin si Zhang, ngunit dumating si Ando sa tamang oras. Diretso niyang pinaandar ang kanyang sasakyan kay Heta na tumama sa isang estatwa. Sa lakas ng impact ay nagdulot ng pagbagsak ng estatwa at dinurog si Heta hanggang sa kanyang kamatayan. Nang matapos ang kaguluhan, ipinaalam ni Zhang kay Ando ang lokasyon ng vault at ibinigay sa kanya ang kwintas na naglalaman ng password. Ngunit sa sandaling gawin niya yon, tinutukan ni Bale ng baril si Zhang at naging masama ang ekspresyon ni Ando. Pagkatapos ay ipinahayag na si Ando ay isang baluktot na pulis na may balak na kunin ang negosyo ni Mukon sa mahabang panahon. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon hanggang sa hiniling ni Mukon ang kanyang tulong sa paghahanap ng kanyang anak. Pinili niya si Zhang para sa trabaho dahil siya ay isang natatanging sundalo na ang pamilya ay nawasak ng droga. Pagkatapos ay binalak ni Ando ang buong pamamaraan upang makakuha ng kapangyarihan, at lumabas na kasabwat din niya si Bale. Gayunpaman, hindi agad pinapatay ng tiwaling pulis si Zhang dahil kailangan pa rin niya ito para sa kanyang susunod na misyon. Inihayag niya na pinatay niya si Anpei kagabi at nilagyan ng mga fingerprint ni Zhang ang lugar. Ngayon, plano ni Ando na maging bayani sa pamamagitan ng pag-aresto kay Si Wang, ang kilalang drug dealer na pumatay sa hepe ng police commissioner. Matapos siyang arestuhin, inilantad ni Ando ang operasyon ng droga ni Mukon sa harap ng isang press conference. Sa mga sumunod na araw, ginagamit niya ang kanyang awtoridad para maglunsad ng malawakang kampanya sa paglilinis sa lungsod. Sinisira niya ang lahat ng mga lugar ng produksyon ni Mukon sa pamamagitan ng pagsunog sa mga pabrika. Pinapatay pa niya ang marami sa mga manggagawa sa proseso, na karamihan sa kanila ay mga mahihirap at walang magawa. Matapos lansagin ang buong drug mafia, si Ando ay pinuri ng kanyang departamento at na-promote pa bilang Chief Police Commissioner. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, inutusan ng lalaki si Bale na itago ang mga pakete ng droga upang makapagpatakbo siya ng sarili niyang lihim na negosyo. Sa susunod na eksena, sa wakas ay pumasok si Ando sa lihim na vault ni Mukon at nagulat na matuklasan ng isang silid na naglalaman ng kabuuang $2 bilyon na pera. Ang pagtuklas na ito ay labis na nakalulugod sa kanya, at sinimulan niyang mag-isip ng mga susunod na yugto ng kanyang mga plano. Pagkalipas ng mga araw, nagdaos si Ando ng isang seremonya ng pang-alaala para kay Mukon at Anpei sa parehong lokasyon. Ang kaganapan ay bumubuo ng maraming atensyon ng media dahil walang nakakaalam na ang dalawa ay magkasosyo sa negosyo. Inimbitahan na pala ni Ando ang lahat ng mga drug pusher at kasabwat sa seremonya. Balak niyang pasabugin ang buong lugar upang patayin ang lahat ng sabay-sabay para maalis ang anumang kompetisyon. Di nagtagal, nagsimula ang libing, habang nagmamasid si Ando mula sa isang kalapit na gusali kung saan nakalagay ang vault. Dinala na rin niya si Zhang dahil balak niyang sisihin siya sa mga mangyayari. Bumalik sa libing, umakyat si Nancy sa entablado at binati ang mga bisita. Pagkatapos ay hinawi niya ang isang kurtina sa likod niya, na nagpapakita ng napakalaking mga imbak ng droga at maraming mga larawan ng mga biktima na ang buhay ay nawasak ng pagkagumon. Ikinagulat ito ng lahat. Ngunit bago sila makakilos, lumabas si Nancy sa likod ng pinto at nilock ito, na nakulong ang lahat sa loob ng bulwagan. Nakipagkita siya kay Bale at nagpalitan ng emosyonal na yakap ang dalawa. Ilang sandali pa, pinasabog ni Ando ang pampasabog, na ikinamatay ng lahat sa loob ng funeral hall. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon, ang vault na naglalaman ng $1 bilyon ay sumabog din sa likuran niya, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkatulala. Mabilis na napagtanto ng galit na opisyal na ito ay kagagawa ni Zhang. Sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw, malalaman natin na si Nancy ay anak ng isang matapat na commander ng pulisya na nag-alay ng kanyang buhay sa paglaban sa droga. Nagtrabaho siya bilang isang doktor sa isang rehab, kung saan nakilala niya ang nakababatang kapatid na babae ni Bale, na nakikipaglaban sa pagkagumon. Ginawa ni Nancy ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang batang babae,
at sa kalaunan ay inilabas ang dalaga sa pasilidad. Gayunpaman, ang kanyang paggaling ay panandalian lang, dahil siya ay bumangon muli at sa huli ay tinapos ang kanyang sariling buhay. Sa kabilang banda, ang ama ni Nancy ay pinatay din ng barkada ni Mukon dahil sa pangingialam sa kanilang negosyo. Muli silang nagkita ni Bale na nagdadalamhati din para sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay magkasama silang pumunta sa isang kanlungan sa ilalim ng tulay kung saan nakatira ang mga pamilya ng mga adik sa kakilakilabot na kalagayan. Isang araw, inatake ng ilang nagbebenta ng droga ang shelter at humingi ng pera sa mga adik. Sinubukan ni Nancy at Bale ang kanilang makakaya upang tumulong ngunit natalo sila. Nang ang mga bagay ay tila wala ng pag-asa, lumitaw si Zhang at iniligtas ang araw sa pamamagitan ng brutal na pambubugbog sa mga dealer at pagpapaalis sa kanila. Mula sa pangyayaring ito, nagpa siya ang tatlo na magtulungan at tapusin ang droga na naging sanhi ng napakaraming pamilya na namuhay sa paghihirap. Nilapitan muna ni Nancy si Anpei at ginamit ang alindog nito para akitin siya at mangalap ng mga impormasyon. Ibinaling niya ang atensyon kay Ando, alam niyang may matinding sama ng loob ito sa tiyuhin. Sumunod, nagpanggap si Bale bilang isang drug dealer at sadyang sumulpot sa isa sa mga pagsalakay ni Ando. Pagkatapos ay nagpakita si Zhang nang malaman niyang naghahanap si Ando nang magpapanggap na si Siwang. Sa ganitong paraan, ang tatlo sa kanila ay sadyang naging parte ng buhay ni Ando, na may sariling mga nakatagong motibo. Sa kasalukuyan, pinahahalagahan ni Ando ang napakatalinong plano na may masamang ngiti. Gayunpaman, ipinahayag niya na walang makakapigil sa kanya na maging susunod na drug lord. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin sina Bale at Nancy, na pagkatapos ay binaril ng ilang beses. Ngunit bago mamatay, pinaandar ni Nancy ang pampasabog sa kanyang braso, dahilan upang mamatay kaagad ang lahat ng alipores. Isang galit na si Ando ang gumanti sa pamamagitan ng pagbaril kay Zhang at itinapon siya palabas ng gusali. Sa resulta, nagsimulang magsaya si Ando, sa paniniwalang sa wakas ay nanalo na siya. Pero natigilan siya nang mapansin niya ang isang kamera na kumukuha sa kanyang ginagawa mula sa malayo. Lumalabas na lahat ng ginawa ni Ando ngayon ay live broadcast sa City Television ng mga kaibigan ni Zhang. Matapos masaksihan ang buong kaganapan, ang hepe ng mga pulis ay nag-utos ng isang ganap na armadong pangkat na arestuhin si Ando. Sinisikap ng tiwaling pulis ang kanyang makakaya na lumaban sa pag-aresto ngunit sa kalaunan ay nadaig at binaril hanggang sa namatay. Nagtatapos ang pelikula nang sa wakas ay napansin ng gobyerno ang mga naghihirap na tao na naninirahan sa ilalim ng tulay at nag-alok sa kanila ng tulong. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!